Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay pag-aaralan natin ang paksang, ang sikreto sa magandang balat mula sa bigas para magmukhang 10 taong mas bata. Mga mahal kong ginang at ginoo, nitong mga nakaraang araw, kapag tinitingnan ninyo ang inyong sarili sa salamin, hindi ba kayo naiinis sa mga batik na unti-unting lumalalim sa inyong pisngi at kamay? Hindi ba kayo napapagod? O nawawalan pa nga ng kumpiyansa dahil sa mga kulubot sa sulok ng inyong mga mata at sa gilid ng inyong labi na walang awat nagpapakita ng inyong edad? Pinaghirapan na natin ang buong buhay, umaasa na magkaroon ng kaunting oras upang magpahinga at magsaya kasama ang mga anak at apo. Ngunit ang mga senyales ng pagtanda na ito ay patuloy na nagpapalungkot sa atin. Mayroon ba sa inyo na sumubok na ng maraming mamahaling cream o nagpunta sa spa na magastos ngunit wala pa ring nakikitang pagbabago? Ang balat ay nagiging manipis, mas madaling masunog sa araw, habang ang mga kulubot at batik ay matigas pa ring nananatili. Kung ganyan ang nararamdaman ninyo, ang video na ito ay para sa inyo. Huwag muna kayong magmadaling gumastos ng malaki. Ngayon, ibubunyag ng aking channel sa inyo ang isang lihim na ginamit na ng ating mga ninuno noon pa man. Isang murang ngunit napakabisang halamang gamot na matatagpuan mismo sa kusina ng bawat pamilya. Ito ay walang iba kundi ang bigas. Simple lang pakinggan, hindi ba? Ngunit, mga ginang at ginoo, basta't maging matiyaga kayo sa paggamit ng mga formula na ibabahagi ko, tiwala ako na sa maikling panahon lamang, ang inyong balat ay magkakaroon ng kamangha-manghang pagbabago. Ang balat ay magiging mas makinis, mas malambot, at ang mga batik at dark spots ay unti-unting kumukupas. Sama-sama nating balikan ang ating kabataan, mukhang 10 taon mas bata, sa natural at ligtas na paraan, nang hindi gumagastos ng kahit isang kusing. Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo at handa na kayong bawiin ang inyong balat ng kabataan, ano pa ang hinihintay ninyo? Ngayon, maaari ba kayong tulungan sa isang maliit na bagay? Pindutin ang like button sa ibaba ng video na ito. At lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pindutin ang red subscribe button upang mas madalas tayong magkita at mas marami pa tayong maibahaging mga sikreto sa malusog at magandang buhay. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, alamin natin kung ano ang kapangyarihan ng maliit na butil ng bigas na ito at bakit ito napakabisang. Bahagi 1. Pag-decode ng milagrosong bigas. Bakit ito ang kalaban ng mga kulubot at batik? Marami sa inyo ang nag-iisip na ang bigas ay para lang sa pagluluto ng kanin upang mabusog ang tiyan, hindi ba? Lalo na ang manipis na balat ng bigas, rice bran, na madalas nating itinatapon sa paghuhugas ng bigas. Ito ang ginto para sa balat. Ang rice bran ay naglalaman ng gamma oryzanol, isang malakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals at nagpoprotekta sa balat mula sa UV rays na nakakatulong upang maiwasan ang mga kulubot at batik. Mayaman din ang bigas sa vitamin B, B1, B3, B5 at inositol na parang pagkain para sa balat, tumutulong sa sirkulasyon ng dugo, nagre-repair ng cells at nagpapabilis ng pag-renew ng balat upang maging mas maliwanag at makinis. Bukod pa rito, mayroon itong phytic acid, isang banayad na alpha-hydroxy acid, AHA, na nagtatanggal ng patay na balat, nagpapaputi ng dark spots, at tumutulong sa mga nutrients na mas malalim na maabsorb. Ang tubig hugas bigas ay naglalaman din ng allantoin, na may soothing at anti-inflammatory effect para sa sensitibong balat. Kita ninyo, mga ginang at ginoo, ang isang maliit na butil ng bigas ay nagtatago ng isang kayamanan ng pangangalaga sa balat. Pinoprotektahan nito ang balat mula sa araw, nagpapalusog mula sa loob, at nagpapaputi ng mga dark spots sa labas. Hindi nakapagtataka kung bakit ang balat ng mga kababaihan sa Pilipinas ay napakaganda. Gumagamit sila ng tubig, hugas bigas araw-araw. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi. Ibabahagi ko sa inyo
ang 4 na ginintuang recipe mula sa bigas, mula sa madali hanggang sa mahirap, mula sa basic hanggang sa advanced, upang labanan ang mga kulubot at tanggalin ang mga batik. Ihanda ang papel at panulat o ulit-ulitin ang panonood ng video na ito upang magawa ng tama. Bahagi 2. 4 na. Gininto ang recipe mula sa bigas para maging 10 taon mas bata. Recipe 1. Fermented rice water. Natural pitera. Pampabanat ng balat. Pampaliit ng pores. Ang una at pinakaklasikong recipe ay ang fermented rice water. Kilala ninyo ba ang mga sikat na SK2 Miracle Water ng Japan? Ang nagbigay ng pangalan dito ay ang pitera, na hinango mula sa sake yeast, at ang sake naman ay gawa sa bigas. Napansin ng mga tao na ang mga manggagawa sa sake brewery, kahit may edad na ang kanilang mukha, ay palaging may puti at makinis na kamay dahil sa madalas na pagbababad sa rice yeast. Hindi na natin kailangan ng brewery. Maaari tayong gumawa ng natural na pitera sa bahay gamit ang fermented rice water. Kapag na-ferment, ang mga bitamina at mineral sa bigas ay magiging micro-sized na mas madaling maabsorb ng balat. Pinakamahalaga, ang prosesong ito ay lumilikha ng kojic acid, isang sangkap na tumutulong na mabawasan ang mga batik at magpaputi ng balat sa pamamagitan ng pagpigil sa melanin, ang dark pigment na nagpapadilim sa balat. Kung magiging matiyaga ka sa paggamit, ang mga dark spots at melasma ay unti-unting maglalaho at ang balat ay magiging maliwanag at makinis ng natural. Paano gawin? Napakasimple lang. Hugasan ang bigas na iluluto ninyo araw-araw. Ang unang hugas ay itapon dahil ito ay naglalaman ng dumi at posibleng ipa na hindi maganda. Hugasan ang bigas sa ikalawang pagkakataon at kolektahin ang malabong, puting tubig na parang gatas. Ilagay ito sa isang malinis na garapon na salamin o ceramic. Takpan. Huwag masyadong mahigpit ang takip. Hayaang bahagyang nakabukas para makahinga. Pagkatapos, ilagay ang garapon sa temperatura ng silid, sa malamig at malilim na lugar, at iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng humigit kumulang 1 araw, 24 oras. Kung malamig ang panahon, maaaring iwanan ng 2 araw. Kapag nagsimula itong magkaroon ng bahagyang maasim na amoy, parang amoy ng tapoy, rice wine, ibig sabihin ay hinog na ito. Pagkatapos mahinaog, salain ang malinaw na bahagi sa itaas at itapon ang sediment. Ilagay ito sa isang malinis na bote at itago sa ref para gamitin sa paglipas ng panahon. May 3 paraan para gamitin ang formula na ito bilang toner, cleanser. Tuwing gabi, pagkatapos magtanggal ng makeup, kung mayroon, gumamit ng cotton ball o cotton pad na basang-basa ng fermented rice water. Dahan-dahang punasan sa buong mukha. Ito ay maglilinis ng pores, magtatanggal ng dumi at sebum. Pagkatapos hugasan ang mukha, basain ulit ang cotton pad ng rice water at dahan-dahang ipahid sa balat. Ipahid ng pantay hanggang maging basa at makinis ang balat. Huwag agad hugasan bilang maskara. Kumuha ng ilang cotton pads, basain ng husto sa fermented rice water, at ilagay sa noo, magkabilang pisngi, at baba. Humiga at mag-relax ng 10,015 minuto. Pangmasahe sa kulubot. Gamitin ang 2 daliri, ibabad sa rice water, at dahan-dahang imasahe ng paikot, pataas, sa mga lugar na may kulubot tulad ng sulok ng mata, noo, at rictus smile lines. Gawin ito araw-araw para maging malinis, maliwanag, at napakaliit ng pores ang balat. Ito ang pinakabatsa. Kung gusto ninyong lagyan ng mas makapal na nutrients at mas malakas na panggamot sa kulubot at tuyong balat, lumipat tayo sa pangalawang recipe. Recipe 2. Rice flour at fresh milk mask. Mga mahal kong ginang at ginoo, ang recipe na ito ay para lalo na sa mga may tuyong balat, magaspang sa hawakan, at nagsisimulang lumabas ang maliliit na kulubot tulad ng crow's feet. Ito ang kombinasyon ng rice flour at fresh milk. Ang rice flour ay giniling na bigas,
pinanatili ang nutrients na tumutulong magbigay ng bitamina at dahan-dahang nagtatanggal ng patay na balat. Ang fresh milk naman ay naglalaman ng lactic acid, isang banayad na AHA na tumutulong magpalambot, magtanggal ng magaspang na layer, at dahil sa taba at protina, ito ay nagbibigay ng malalim na hydration upang maging mas makinis at banat ang balat. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay sabay na naglilinis ng patay na balat at nagbibigay ng hydration at pinupuno ang maliliit na kulubot. Pagkatapos gamitin, ang tuyong balat ay parang umiinom ng tubig, mukhang banat, sariwa at agad na malusog. Paano gawin? Mga sangkap. 2 kutsarita ng rice flour. Maaaring bumili ng pinong giniling o gilingin mismo sa bahay gamit ang dry blender. 3 hanggang 4 na kutsarita ng unsweetened fresh milk. Paghahanda. Ilagay ang rice flour sa isang malinis na mangkok. Dahan-dahang ibuhos ang fresh milk habang hinahalo. Haluin ng maigi hanggang maging malapot na halo, parang baby food. Huwag masyadong matubig para hindi tumulo, at huwag masyadong makapal para madaling ipahid. Hayaang umalsa ang halo ng 5 minuto upang masipsip ng rice flour ang gatas. Paraan ng paggamit. Mahalaga, tuwing gabi, hugasan ang mukha ng maigi gamit ang maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong magbukas ng pores. Pagkatapos, patuyuin ang mukha. Susunod, gumamit ng maliit na brush o mga kamay upang pantay na ipahid ang halo sa buong mukha. Tandaan na iwasan ang paligid ng mata at labi, humiga at mag-relax. Ipikit ang mata at hayaang manatili ang maskara sa balat ng mga 20 minuto. Kapag nakita ninyong nagsisimulang matuyo at kumonti ang maskara, huwag hayaang maging masyadong matigas at tuyo. Tamang paraan ng paghugas. Gumamit muna ng maligamgam na tubig, basain ang mga kamay, at dahan-dahang imasahe ng paikot upang ang layer ng rice flour ay magsilbing exfoliant. Pagkatapos, hugasan ng maigi gamit ang malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay nakakatulong magpasara ng pores. Gamitin ang maskara na ito 2 beses sa 1 linggo lang. Pagkatapos gamitin, mararamdaman ninyong malambot at makinis ang balat tulad ng balat ng sanggol. Kung matiyaga sa paggamit, ang maliliit na kulubot sa pisngi at noo ay malinaw na kumukupas. Mga ginang at ginoo, kung ang balat ninyo ay tuyo at may maliliit na kulubot, gamitin ang fresh milk. Ngunit kung ang problema ninyo ay hindi tuyong balat kundi ang mga batik na lumalalim sa paglipas ng edad, kung gayon, kailangan nating gumamit ng mas malakas na gamot. Halina't tingnan ang recipe numero 3. Recipe 3, rice flour, turmeric starch, at honey mask direktang umaatake sa mga batik. Ito ang perpektong trio upang labanan ang mga batik at dark spots. Kung ang rice water ay depensa at pampalusog ng balat, ang turmeric at honey ay mabisang armas sa pag-atake. Ang turmeric starch ay naglalaman ng curcumin, isang active ingredient na pinatunayan ng siyensya na may kakayahang pigilan ang melanin, ang sanhi ng dark spots. Nakakatulong ito upang maputi ang kulay ng mga batik, maiwasan ang paglitaw ng mga bagong batik, at mayroon ding anti-inflammatory at pampagaling sa balat. Ang honey naman ay isang natural moisturizer na nagpapalambot at nagpapapakinis ng balat at sabay ding antibacterial at soothing. Minsan, ang turmeric ay maaaring medayong mainit para sa sensitibong balat, kaya ang honey ay magbabalance na ginagawang mas ligtas at banayad ang halo. Kapag pinagsama, ang 3 sangkap na ito ay nagpapaputi ng dark spots, nagpapalusog sa balat upang maging malusog, at nagpapapakinis ng natural mga sangkap. 1 kutsarita ng rice flour, 1 kutsarita ng turmeric starch, tandaan, turmeric starch, hindi powder, 1 kutsarita ng purong pulot-pukyutan, honey, optional. Kung masyadong makapal, maaari ninyong dagdagan ng 1 kutsarita ng unsweetened yogurt na nakakatulong din magpaputi ng balat. Paghahanda.
Paghaluin ng maigi ang 3 sangkap na ito sa isang malinis na mangkok. Haluin ng mabuti hanggang maging isang makinis, malapot at makinis na dilaw na halo. Paraan ng paggamit. May 2 paraan ng paggamit. Depende sa kondisyon ng inyong balat. Kung ang buong mukha ay may batik o hindi pantay ang kulay ng balat, hugasan ang mukha ng maigi. Magpahid ng manipis na layer sa balat, iwasan din ang mata at labi. Humiga at mag-relax ng 15 minuto lamang dahil ang turmeric ay madaling magpapadilaw ng balat kung matagal. Pagkatapos, hugasan ng maigi gamit ang maligamgam na tubig at pagkatapos ay malamig na tubig. Kung mayroon lang ilang dark spots, hindi na kailangan ipahid sa buong mukha. Gumamit ng cotton swab, isawsaw sa halo, at tumpak na ipahid sa mismong batik. Magpahid ng 2 hanggang 3 layer at hayaan ng 20,030 minuto. Ang paraang ito ay nagbibigay ng nutrients ng direkta sa target, kaya mas mabilis nakukulay ang dark spots. Ang recipe na ito ay gamitin lamang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kailangan ang pagtitiyaga. Ang mga batik ay nabubuo sa loob ng 5,010 taon, kaya hindi ito mawawala sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Ngunit kung patuloy ninyong gagawin sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, makikita ninyong malinaw na kumukupas ang kulay nito. Mga ginang at ginoo, tinalakay na natin ang paggamot sa tuyong balat at mga batik. Ngayon, dumating tayo sa isang pantay na mahirap na problema. Ang malambot na balat, walang elasticity at malalaking pores. Ano ang gagawin? Maaari din itong gamutin ng bigas. Halina't tingnan ang recipe numero 4. Recipe 4, rice flour at egg white mask, agarang pagpabanat ng balat sa mga may malambot, malusaw at malalaking pores. Lumapit kayo. Ito ang rescue recipe para sa balat, na tumutulong na magpabanat at magpatigas ng balat ng mabilisan. Ang egg white ay isang pabrika ng protina at albumin. Ang albumin na ito ay may kamangha-manghang kakayahan. Kapag natuyo, ito ay lubos na bumababa. Kapag inilagay ninyo ang egg white sa balat, habang natutuyo ito, hihilahin nito ang inyong balat para maging banat. Pinipilit nito ang mga pores na magsara. Lumilikha ito ng agarang lifting at skin tightening effect. Kapag pinagsama sa rice flour na nagbibigay ng vitamin B at nagpapaputi, mayroon tayong maskara na sabay na nagpapabanat ng balat, nagpapaliit ng pores, at nagpapalusog sa balat. Mga sangkap: 1 puti ng itlog manok o pato, 2 kutsarita ng rice flour. Paghahanda: paghiwalayin ang puti ng itlog at ilagay sa isang mangkok. Gamit ang tinidor o whisk, haluin ang puti ng itlog hanggang matunaw at magkaroon ng maliliit na bula. Hindi na kailangan palakihin ng husto tulad sa paggawa ng cake. Sapat na ang may bula. Pagkatapos, dahan-dahang ilagay ang rice flour habang hinahalo, haluin hanggang maging malapot na halo. Paraan ng paggamit: napakahalaga. Hugasan ang mukha ng maigi. Susunod, pantay na ipahid ang halo sa balat. Vital reminder: pagkatapos magpahid, kailangan mong humiga ng tahimik at mag-relax. Ganap na iwasan ang pagsasalita, pagtawa, o pagkunot ng noo. Bakit kailangang manahimik? Dahil habang natutuyo ang maskara, hinuhulma nito ang iyong balat. Kung kikilos ka o tatawa, lilikha ito ng baligtad na kulubot na sumasalungat sa layunin. Manatili lamang ng tahimik sa loob ng 20,030 minuto hanggang ang maskara ay ganap na matuyo at tumigas sa iyong mukha. Pagkatapos ng sapat na oras, gumamit muna ng maligamgam na tubig upang palambutin ang maskara. Pagkatapos ay hugasan ng maigi gamit ang malamig na tubig. Pagkatapos maghugas, tingnan ang salamin. Ang balat ay magiging banat, makintab, at ang pores ay mawawala agad. Ang epektong ito ay agaran, kaya napakainam na gawin bago ka pumunta sa kasal o party at kailangan ng mabilisang pagpapaganda. Gawin ito 1 hanggang 2 beses sa isang linggo at makikita mo ang malinaw na pagiging banat at elasticity ng balat. Mga ginang at ginoo, natapos na natin ang 4 na recipe mula sa bigas,
Fermented rice water para sa paglilinis, pag-toner, pagpapaputi ng balat, at pagpapaputi ng dark spots. Rice at fresh milk para sa paggamot sa tuyong balat at pagpapakinis ng maliliit na kulubot. Rice, turmeric, at honey para sa pag-atake sa mga batik at melasma. Rice at egg white para sa agarang pagpabanat ng balat at pagpapaliit ng pores. Depende sa problema ng iyong balat, pumili ng isa o dalawang recipe na gagamitin. Ngunit sandali, mga ginang at ginoo, madali na ang paggawa. Ngunit paano ito gagamitin ng ligtas at pinakamabisa? Kailangan mong pakinggan ng mabuti ang aking mga sumusunod na vital tips. Kung lalampasan ang bahaging ito, walang silbi ang lahat ng ginawa. Bahagi 3. Mahalagang paalala. Kapag gumagamit ng bigas sa pagpapaganda, ang pagmamadali ay nagdudulot ng kapahamakan. Mga ginang at ginoo. Ang mga natural na sangkap ay mabuti, ngunit mayroon din itong mga prinsipyo. Mangyaring tandaan ang 5 sumusunod na paalala. Paalala 1. Pinakamahalaga. Kailangang mag-patch test muna. Ang balat ng mga matatanda ay madalas na mas manipis at sensitibo. Kahit na ang bigas, turmeric at honey ay mga pagkain, mayroon pa ring mga tao na nagkakaroon ng allergy. Bago ipahid ang anumang halo sa mukha, magpahid ng kaunti sa bahagi ng balat sa panga, malapit sa tainga, o sa loob ng pulso. Hayaan ito ng 30 minuto o pinakaligtas ay 24 oras. Kung ang balat sa lugar na iyon ay hindi nangati, hindi namula, o hindi nangangati, saka lang ipahid sa mukha. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Mga ginang at ginoo. Paalala 2, higit na mahalaga. Kailangang gumamit ng sunscreen. Kailangan kong ulit-ulitin ng 3 beses. Sunscreen, sunscreen at sunscreen. Kapag ginagamit ninyo ang mga formula na ito, lalo na ang mga may turmeric, gatas o egg white, ang inyong balat ay mag-exfoliate. Ang bagong layer ng balat sa ilalim ay lalabas. Mas maganda ito ngunit mas mahina at mas manipis din. Kung sa oras na ito ay lalabas kayo sa araw, kahit umaga o hapon, nang walang proteksyon, at hindi naglalagay ng sunscreen, aatake ang UV rays. Ang balat ay hindi lamang hindi mawawala ang mga batik, kundi mas lalo pa itong mamamaga at magiging mas madilim. Kaya, masama ang epekto kaysa sa mabuti. Kailangan ninyong mangako sa akin na kung mag-aalaga kayo ng balat, kailangan ninyong maglagay ng sunscreen araw-araw. Kahit sa loob ng bahay, ang blue light mula sa TV, telepono at ilaw ay nakakasama rin sa balat. Pumili ng SPF 30 hanggang 50. Paalala 3. Tamang dalas. Huwag maging gahaman, mga ginang at ginoo. Kung sa tingin ninyo ay napakabuti nito at gagawin ninyo ng 2 hanggang 3 beses araw-araw, masisira ang balat. Ang fermented rice water at rice bran oil ay maaaring gamitin araw-araw para sa mga maskara na may rice flour, turmeric, itlog at gatas. Sapat na ang 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo. Ang sobrang paggamit ay maaaring magdulot ng overnutrition sa balat na nagpapabawas at nagpapamanipis dito. Paalala, 4 pagtitiyaga, pagtitiyaga, at pagtitiyaga. Ito ay herbal medicine, hindi Western medicine. Hindi ito miracle cream na magpapaputi sa isang gabi. Ito ay parang unti-unting pagpatak ng ulan na lumalalim sa lupa, unti-unti nitong pinapalusog ang iyong balat. Kung ang batik ay nabuo sa loob ng 10 taon, dapat mo itong bigyan ng 1 o 2 buwan upang kumupas. Hindi ito susukuan pagkatapos ng 1 o 2 beses na paggamit at walang nakitang pagbabago. Ang sumusuko ay ang nabigo, basta't matiyaga ka. Tiniyak ko nagaganda ang iyong balat araw-araw. Paalala 5, kalinsawan at pag-iingat. Lahat ng sangkap ay kailangang malinis. Ang mga mangkok, kutsara, at brush ay kailangang hugasan ng maigi.
Ang fermented rice water ay dapat itago sa ref sa loob lamang ng 5-7 araw. Kung mayroon itong kakaibang amoy, itapon at gumawa ng bago. Ang maskara ay dapat ihalo at gamitin agad, huwag mag-iwan ng tira para gamitin ulit dahil ang bakterya ay maaaring makasama sa balat. Mga ginang at ginoo, kaya ngayon, ang aking channel ay nagbahagi sa inyo ng detalyado ng 4 na recipe mula sa mahal nating bigas upang bumata mula sa paglilinis, pagpapaputi, paggamot sa tuyong balat, paggamot sa mga batik, hanggang sa pagpabanat ng balat. Ang lahat ay matatagpuan sa inyong kusina. Mga ginang at ginoo, edad ay numero lamang. Huwag kailanman hayaang ang mga kulubot o batik ay kumuha ng inyong kumpiyansa at kagalakan sa buhay. Ang mga kababaihan sa anumang edad ay may karapatang maging maganda, maging kumpiyansa. Umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, agad kayong magsisimulang gawin ito. Tingnan ang pangangalaga sa balat bilang isang paraan ng paggantimpala sa inyong sarili, pagmamahal sa inyong sarili, pagkatapos ng maraming taon ng hirap. At kung sa tingin ninyo ang video na ito ay talagang kapaki-pakinabang at talagang madaling intindihin, huwag mag-atubiling magbigay sa akin ng isang like. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pindutin agad ang red subscribe button at pindutin din ang kampana sa tabi nito. Pindutin ang kampana upang tuwing maglalabas ako ng bagong video tungkol sa paggamot sa pananakit ng likod, paggamot sa insomnia, o mga beauty tips. Kayo ang unang makakatanggap ng notification at hindi ninyo mapalampas ang anumang sikreto. At ang huli, kung mayroon kayong mga kaibigan, kapatid, o mahal sa buhay na nalulungkot din dahil sa mga kulubot at batik, ibahagi ang video na ito sa kanila. Ipadala sa pamamagitan ng Zalo o Facebook para sabay-sabay silang maging malusog at maging maganda. Ang pagbibigay ay nananatili. Kapag nagbabahagi ka ng magandang sikreto, nagtatanim ka ng binhi ng kalusugan. Ang aking channel ay buong pusong nagnanais sa lahat ng mga ginang at ginoo na nasa video na ito ng maraming kalusugan, palaging magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Naway makamit ninyo agad ang makinis, maliwanag, at bata na balat na inyong ninanais. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.